Isa, dalawa, tatlo. Gabi nang mangyari ito. Pasado 10:00 na ng gabi. At ako, si Carla. Papasok sa aking unang night shift bilang isang newbie sa isang PPO company. Kulang ang tulog ko ngayon dahil kasalukuyang tinutuloy ko ang studies ko sa college. Kaya't halos tuliro na ang aking katawan. Walang ibang option kundi magtulungan ang aking mga mata at katawan para magpatuloy sa trabaho. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa unang gabi ko. Pero isa lang ang alam ko. Kailangan kong magtrabaho ng maayos. Pumasok na ako sa loob ng production floor. At sa unang tingin, mukhang tahimik ang lahat. Lahat ng mga desk ay puno ng mga tao. Mga katrabaho kong busy sa kanilang mga tawag. Ang office namin ay medyo madilim. Karaniwan na sa mga BPO offices. Kaya naman ang mga ilaw ng computer at mga desk lamp lang ang nagbibigay ilaw sa paligid. 3:00 na ng madaling araw. Inihahanda ko na ang sarili ko para mag-take ng lunch. At nakita ko ang katabi ko. Isang babae na hindi ko pa gaano kilala. Naabala sa kanyang pagtatrabaho. Sinubukan kong makipag-usap at yayain siyang mag-lunch break. Baka sakaling magkaroon kami ng pagkakataon para magkakilala ng lubos. Ngunit wala siyang reaksyon. Hindi siya tumingin sa akin o nagsalita. Wala siyang kibo. Kaya lumabas na lang ako mag-isa. Okay lang, sabi ko sa sarili ko. Siguro busy lang siya. Kaya lumabas na lang ako ng prod at naghanap ng lugar kung saan ako makakakain ng tahimik. Habang kumakain ako, may narinig akong mga kaluskos sa paligid ko. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Pero ang pakiramdam ko, parang may isang presensya sa paligid ko. Mabigat. Pinilit kong huwag pansinin ito. Baka gawa lang ito ng kakulangan sa tulog. Ngunit habang tumatagal, pinilit kong maging busy sa pagkain. Pero hindi ko maiwasan marinig ang mga may hina, malalamig na boses na bulong. Tinatawag ang pangalan ko. Carla. Carla. Nagulat ako. Lumingon ako. Pero wala akong nakita kundi ang mga bakanteng mesa at ang dilim sa paligid. Walang ibang tao. Tumayo ako at nagmadaling bumalik sa opisina. Takot na baka may mali sa aking narinig. Pagbalik ko sa office, umupo ako sa aking desk at tinitigan ang katabi kong babae. Walang pagbabago sa itsura niya. Naka-headset siya, abala pa rin sa pagtatrabaho. Pero ramdam ko na parang may kakaiba sa kanya. Nang tinitigan ko pa siya ng mas matagal, napansin ko ang kakaibang detalye. Sa unang tingin, parang normal lang. Pero habang tumatagal, bigla na lang siyang lumuha. Hindi basta luha, dugo ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Mabilis akong napaatras sa aking upuan. Natakot at parang gusto kong tumakbo. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Tuloy pa rin ang katrabaho ko sa pagtatrabaho.
Ngunit habang binabaybay ko ang kanyang muka, lumuha pa siya ng mas maraming dugo. Isa itong eksena na tila parang galing sa isang masamang panaginip. Tinanong ko siya ng mabilis. Nanginginig ang aking boses. Are you okay? Wala siyang sinagot. Nanatili siyang nakatutok sa computer screen. At ang mga luha na mula sa kanyang mga mata ay patuloy na dumadaloy. Nagpumiglas ako. Sumigaw ako. Ngunit walang lumalabas na tunog mula sa bibig ko. Ang aking sigaw ay parang boses na nalunod sa malalim na dagat. Nagdilim ang paligid ko at ang mga mata ko ay tila umiikot. Nahulog ako mula sa aking upuan at sa pagdapo ng aking katawan sa sahig, nakaramdam ako ng matinding kirot. Lahat ng iyon, ang mga bulong, ang dugo, katabi ko, lahat ay naging isang blur sa aking isipan. At doon natauhan ako. Nagising ang diwa ko. Nagising ako sa panaginip ko. Nalaglag ako sa upuan ko sa sobrang kailangan na ng katawan ko ng tulog. Tumayo ako at bumalik sa pagkakaupo. Nakatingin lahat ng workmates ko sa akin. Sinabi ko, okay lang ako. Umarte ako na parang walang nangyari. Binalikan ko lahat ng nangyari kanina. Ang mga bulong, ang dugo, at ang mga sigaw sa panaginip ko. Naguluhan ako. Nanginginig at inisip ko kung ano ang nangyari. Hindi ko alam kung ano ang totoo at hindi. Tinitigan ko ang katabi ko at napansin ko na hindi na siya umiiyak. Tumango siya sa akin at ngumiti ng bahagya. Ngunit, hindi ko matanggal sa aking isipan ang nakakatakot na imahe ng mga luha niyang puno ng dugo. Gusto ko sanang itanong kung may nangyari ba sa kanya. Ngunit natakot na ako. Natakot ako na baka hindi ko kayanin ang mga isasagot niya. Baka ang mga sagot niyang yun ay magdadala sa akin sa isang madilim na kalsada ng katotohanan na hindi ko kayang tanggapin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap kung ano nangyari nung gabing yon.